Pangalawa, dapat kalahok ang iba't ibang grupo, sektor at mga kinikilalang kinatawan. Pangatlo, hindi dapat ipilit ang pagsabatas ng BBM. Hindi dapat brasuhin ng palasyo ang Kongreso. Dapat ay igalang ng gobyerno. Dapat igalang ang Kongreso bilang co-equal branch ng gobyerno. Hindi dapat takutin, pilitin o suhulan ng Kongreso para gawin ang gusto ng palasyo. Ang ating saligang batas ang pundasyon ng ating demokrasya. Dapat umayon dito ang anumang batas at kasama dito ang panukalang BBL. Isipin na lang natin ang maaaring mangyari sakaling ang bersyon ng BBL na gustong ipasa ng administrasyon ay ibasura naman ng Korte Suprema. Hindi ba't yan ang maaaring magdulot ng gulo at maging hadlang sa matagal nating inaasam na kapayapaan sa Mindanao? Pag-usapan naman natin ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Sabi ng administrasyon, ang DAP ay para raw sa pagsulong ng ekonomiya na siyang makabubuti sa masang Pilipino. Ngunit sa 116 na proyektong pinondahan ng mahigit na 114 bilyong piso, iilan lang ba rito ang para sa ekonomiya? Ayon sa mga ekspertong sumuri sa DAP, sa bawat pisong ginastos ng DAP, 1 sentimo lamang ang para sa mahirap. Uulitin ko, 1 sentimo sa bawat piso ang para lamang sa mga mahihirap. Malinaw na ang DAP ang pinamakatingkad na halimbawa ng pagwawaldas sa pondo ng bayan sa ating kasaysayan. Ito rin ay isang lantarang paglabag at pagsuway sa ating saligang batas. Saan kinuha ang pondo para sa DAP? Ito ay inagaw sa pondo ng nakalaan sana sa pagpapaayos ng mga airports, pagpapaayos ng MRT, pagpapatayo ng mga eskwelahan, mga kalsada at tulay. Kung ito ay nangyari sa nakarang administrasyon, siguradong hihiyaw na sila na dapat pusigin at ipakulong ang pasimuno. Ngunit, iba sa daang matuwid. Iba ang trato sa kalaban sa politika. Iba naman para sa kapartido at kaalyado. Wika nga ng paboritong vlogger ng administrasyon, I've got your back. Kaya naman, untouchable ang budget scam mastermind ng administrasyon. Sa katunayan, lumalabas na binuhay pa nga ang illegal na PDAP at DAP sa isang pangalang tulad ng Insertions, Special Purpose Funds at Unified Accounts Code Structure o UACS. Mga kababayan, bumaling naman tayo sa ekonomiya. Gaya ng naunang mga sona ng Pangulo, ipinagmalaki ang mga numerong nagpapakita na bumuti raw ang kalagayan ng ating ekonomiya. GDP, GNP, FDI, credit ratings. Kinilala natin na sa nakaraang 5 taon, gumanda ang numerong pang-ekonomiya. Hindi po natin sinasabing mali ito. Ngunit kilalanin din natin na may malaking ambag dito ang mga reformang nasimulan sa nakaraang mga administrasyon na ngayon lamang nagsisimulang magkabunga. At hindi tama rito ay ikilukubli ng mga magagandang numero ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ay nakinabang sa pag-unlad. Ito ay exclusive para lang sa iilan. At ang iilan na yan ay ang mga mayayaman na lalo pang yumaman sa nakaraang 5 taon.
Kasama dyan ang mga kaibigan, kaklase at kapartido ng Pangulo. Samantala, ang mga manggagawa, magsasaka, maralitang tagalunsod, mga empleyado ng gobyerno at milyong-milyong karaniwang Pilipino ay hindi nakasalo sa pag-unlad. Sa madaling salita, lalong yumaman ang iilan, ngunit mahirap pa rin ang bayan. Totoo na umabot ang Foreign Direct Investments o FDI ng mahigit 6 na bilyong dolyar noong 2014. Ngunit kung ihahambing sa iba pang mga bansa sa ASEAN, ito ang pinakamababa sa buong rehiyon. Ang Singapore, 67 bilyong dolyar. Ang Indonesia, 25 bilyong dolyar. Ang Thailand, mahigit 11 bilyong dolyar. At ang Malaysia, mahigit 10 bilyong dolyar. At kahit na totoong record-breaking ang foreign direct investments noong 2014, hindi rin naman ito nagresulta sa trabaho para sa mga nakararami. Ang bulto ng mga FDI o 21% ay napunta sa financial and insurance activities na kokonting trabaho ang naibigay. Sa mga tinatawag na labor-intensive sectors, gaya ng manufacturing at mining, kakarampot na 6% lamang ang mga FDI. Ibinida rin ang pagtaas ng credit ratings ng bansa. Ano ba ang epekto ng pagtaas ng credit ratings? Nagkaroon lamang ng pagkakataon ang pamahalaan at ang mga lokal na kumpanya na makakuha ng mas maraming financing. Nakatulong dito upang makaakit ng mga dayuhang investor sa Pilipinas. Ngunit ito ay hanggang interest lang. Kumbaga, sa gustong manligaw, patingin-tingin lang. Bakit? Dahil malaking balakid sa pagpasok ng FDI ang pagtutol ng administrasyon na amyendahin ang mga economic provisions sa saligang batas. Ito ang malaking balakid sa pamumuhunan ng mga dayuhang investors. Kapag naamyendahan ang economic provisions, mabubuksan ang mga pangunahing sektor ng ating ekonomiya. Kapag dumami ang foreign investors, dadami rin ng trabaho at pagkakataon na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan. Kapag naamyendahan ang economic provisions, mabubuksan ang public utilities na magre-resulta naman sa pagpapabilis ng public-private partnerships o PPP at higit na mabuting serbisyo at pasilidad para sa lahat. Pwedeng ibida natin ang Philippine Statistics Authority Labor Force Survey noong April 2015 na nasa higit 6% ang unemployment rate. Ngunit ano ang ating sasabihin sa nanatiling halos 3 milyong Pilipino na wala pa ring trabaho? Ipagwawagayway man natin ang underemployment rate na halos 18%, paano natin ipaliliwanag ang 7 milyong Pilipino na may trabaho nga, ngunit naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho dahil hindi sapat ang kanilang kinikita? Ipinagmamalaki rin sa SONA ang pagbaba raw ng bilang ng mahihirap. Ngunit ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS, 5 sa 10 Pilipino ngayon ang nagsasabing mahirap sila. Yan ay higit sa 11 milyong Pilipino na nagsasabi na hanggang ngayon, 5 taon sa ilalim ng daang matuwid, sila ay lugmok pa rin sa kahirapan. Ang hindi sinasabi ng administrasyon, napakababa ng kanilang batayan ng poverty threshold. Para sa kanila, kapag may 58 piso na panggastos sa isang araw, ay hindi ka na ituturing na mahirap. Gayon din, ipinagmamalaki sa SONA na third year college pa lamang
ay nare-recruit na ng trabaho.